Tayo ngayon dito ulit ng 79 inches. Ito. Bibili kami ng ng tubular na 1 1/2 para dun sa aming solar panel pang base ko. Kasi para sa akin lang naman ito talaga naka-feel pa tayo Okay, andito tayo sa bubong ngayon, no? At ating area yung paglalagyan ng ating solar panels. Okay, so ganyan siya. Kasi ang height ang laki ng ating solar panel ay 1 meter by 79 inches. 1 meter ang lapad, 79 inches ang haba. So, ayan. I-area natin dito ngayon. Okay? So, okay, kung dito tayo mag-i-start sa area na to. Kasi ang kwarto namin to, ay hindi, mga nandito to kwarto. Simula tayo dito, kuha tayo ng start tayo dito, start dito ay 200, lagyan natin 200 na. So, dalawang panel. Ito naman 200. Squat tayo 200 dito. 200, 200. Ito. cm to. So ibig sabihin 400 cm simula saan? Simula dito. Yan. Squat tayo dito ng 75 inches. Ay 79 inches pala yun. 79 inches. Ito isa. Yan. 79 inches din dito. Okay. Saan tayo? Ito. Saan tayo? Yan. 79 inches. Inches na. Yan. So, yan siya. Okay. Malaki din pala ang area. 4 na panel pa lang siya. Okay. So, ngayon at kukuha tayo ngayon dito ulit ng 79 inches. Sana mabawas-bawasan ang init sa loob ng kisame nitong aming bahay, no? Sa laki ng area na masasakupan nitong solar panel, para mabawas-bawasan naman yung init sa loob ng bahay. Ang problema kasi dito sa bahay namin, itong bubong at ang kisame, walang walang insulation, kaya pagdating ng summer, grabe ang init. Ito sana makatulong. Malaking area masasakop ng solar panel, magkakaroon ng shadow ang bubong, hindi ka makakapag-absorb ng init. Sana nga, sana
mabawasan ng init. Gagawin ko kasi dito, mag-DIY na lang ako ng mounting bracket ng ng solar panel. Medyo mahal pala talaga ang bracket ng solar panel. So from simula rito hanggang dun, so malaki rin pala ang area, malaki din pala ang area nya hanggang dito. So tatanggalin ko na itong antena na to, delikado na. Okay, okay, so lalagyan ko na siya ngayon ng tape na orange muna to. Eto, meron akong orange na tape. Lalagyan ko ng tape na orange para ma-visualize ko yung area niya kung gaano kalapat talaga. Mas madaling makikita kasi pagka naka-markings na ng ganitong orange. Yung lapis hindi kasi makita talaga eh. Hindi, tsaka parang hindi ako malito pagka naglagay ako ng mounting bracket niya. Alam ko kung saan ang paglalagyan ng mga tornilyo. Kailangan kasi matibay ang nito, ang bracket. Mas maigi ng tumibay at ang hangin pag bagyo malakas talaga. Grabe ang hangin ng bagyo dito, malakas. Kaya itong aking antena ng radyo ay aalisin ko na. Lalagay ko na lang sa mababang lugar itong antena ng radyo. Hindi na naman ako nag-radyo ng super layo. Hanggang dito na lang naman, dito lang dati Bulacan, San Fernando, kung tumatawag ako dito sa radyo. Ngayon di na kami gaanong active sa radyo, kaya lang, tatanggalin na at itatabi ko na muna dito sa isang mababang lugar. Basta andyan pa rin yung antena para in case na kailangan ng communication, magagamit yung radyo. Siguro pag dismantle ko na itong antena na to, isasabay ko na. Pagka iaakit na namin yung panel, kailangan nasa 6 na tao kami dito pag nag-akit ng panel. Yun, marami-rami, tamang-tama. Pag binaba itong antena hindi mabigat. Kasi ito nung inangat namin itong antena na to, mabigat-bigat din to 4 na tao rin ata kami tayo nito. Kaya kailangan talaga ng manpower dito sa antena na to. So ayan, na-area na natin. Lahat na may sticker na kulay orange, yan ang magiging laki na solar panel. Ito, 4 na solar panel to. Ayan, 4 yan. Tapos dito rin ay 4 na solar panel hanggang dito ang ang dulo ng solar panel hanggang doon naman. Tapos simula dito, simula dyan ay hanggang dito siya. Ayan, yung isang yan. Tapos ikot tayo doon hanggang dito. Kaya malaki-laki rin yung area nya, yung may orange, lahat na may sticker na orange na yan. Yan ang solar panel. So okay. Okay, ito. Punta akong bayan kasama si Allen, kapatid ni Rambo. Bibili ako ng bakal na tubular para sa ating solar panel na yung mga yun. Yan. Okay. Yan.
Ito. Siya. Bibili kami ng ng tubular na 1 1/2 para dun sa aming solar panel pang base ko. Kasi para sa akin lang naman ito eh. Kaysa bibili ako ng aluminum railing niya, Diyos ko, isang set niya. Railing pa lang yun wala pa yung mga lock niya. Eto, ang binili ko na lang sa kanya ay yung pinaka side clamp tsaka center clamp. Tapos ito na yung gagawin kong base. Kaya, napakamahal po kasi pure aluminum siya. Ito po pwede na itong gamitin pagpatungan ng solar panel. Gagawa ko na lang ng paraan para tumibay siya. Okay. So, ito, tatlo, magkano madam? 897. 897 lang pala. Okay. 1 1/2. Yan. Ano ba yan? Ayan. Ay, di ba yun? 1 1/2. Yan. Tatlo? Tatlo lang siya. Hindi na kayo napapasyal dun sa bukid, no? Dati namimingwit ka pa dun eh. Dati namimingwit pa kayo dun eh. Nagpakain, nandun kayo. Nagpakain, no? Kasama ko yung mga girls ko. Kasama sila. Dalawang girls. Oo. Ayan. Dinatikman nyo na naman pala yung diksyon nung nakaraan. Kasama ba kayo noon? Itong tubular na ito, nabili ko lang ng 299 pesos ang isang 20 feet. Kung tatlong ginamit kong tubular na to, 299 pesos lang. So, yan lahat ng panel ko may papatong din sa kanya. Tama-tama lang at matibay pa. Ayan ang aming bakal at salamat kay Allen at nandiyan dyan si Allen. Nagamit namin yung kanyang kolong-kolong. Teka lang Allen, pasok ko lang to. Tulungan kita dyan. Okay. Okay. Yan na. Ito na lang natin lagay accident. Ba, talaga naka-feel pa tayo Yan yung anak ni Vicky. Ayan. Ayan, tubig. Tubig. Diyan na muna. Angkat na. Sino ito? Okay. Ito ay akin nang puputulin. Putulin ko na to at baka maano pa si mother, mataliso dito. Putulin ko na to sa tatlong 168 inches. Okay. Kuha tayong gamit.
Okay, ito, tatabas tayo ngayon ng 168 inches. Yun yung haba ng apat na panel. 168. Wala, hindi kakapot. Aabot. So, dito muna tayo sa 100. 168, 100 dyan. Ay, 68. Six. 168. Okay. Okay lang ako. Yan, at ay puputulin na natin to. Eskwalahin muna natin bago tayo pumutol para siguradong makuha natin ng ating pantay. Katali pa pala dito. Kaya pala. Bali, ang mangyayari dito tatlong straight na walang putol. Tapos yung matitira kasi yung mga pinagputulan, pag duktong-duktungin ko yun para maging ika-apat na bracket ng solar panel. Para walang sayang. Ang sukat nga pala nitong nabili kong tubular, ang pagka-tubular niya is 1 1/2 square siya. Ang kapal niya ay 1.5. Hindi ko alam kung paano 1.5 mm, 1.5. Hindi ko alam. Basta ito na yung pinakamakapal doon na tubular. 1.5. Malaki ang natipid ko dito kesa doon sa kung gagamit ako ng aluminum na railing niya. Ito matitibayan naman. Back to back naman ang screw nito. At naka-nut siya. Same lang din kasi ang gagamitin ko din naman sa kanya ang panglako yung mga end clamp tsaka yung mid clamp. Binili ko rin din naman aluminum din siya. Kaya yun lang i-modify ko na lang na ang ginamit ko nga itong pinaka tubular ang base niya. Tapos meron ako dito mga sobrang primer epoxy. After welding yan primer epoxy ko na lang at kakapalan ko ng primer epoxy para hindi siya basta-basta kakalawangin. Yung primer epoxy kasi talagang matibay yun. Kaya siya naging matibay kasi epoxy paint siya. Itong mga ganitong galvanized na bakal, pagka pipinturahan, lihain lang ng konti, matanggal lang yung kanyang kintab bago patungan ng pintura kasi para mas makapit ang pintura pagka naliha siya ng kaunti na wala yung kintab niya, mas didikit ng maganda ang primer epoxy. Okay, natapos na itong isa. Itatayo ko na lang to dito sa may gilid ng bubong para walang talisod. Mahirap yung nakaganito kasi baka matalisod si mother, mahilig pa naman magdilig dito ng tabo-tabo yun. Ingat-ingat na lang. Okay, ayan. Ganito kasi ang sistema niyan. So, ayan. Yung magka-parallel siyang ganyan, no? Parallel. Tapos yung pinaka-solar panel ay nakapatong dyan. Dyan nakapatong. Tapos itong bakal na to, ang nakatornilyo naman ngayon dun mismo sa may trusses ng bubong. Itong pinaka to. Gagawan ko ng bracket pa yan dito. Tenga-tenga. Naka-elevate siya ng kaunti. Siguro mga kahit na mga 5 inches ang taas from bubong para lang magkaroon ng ventilation yung pinaka solar panel. Yan. Tapos tatlo lang ang nagawa kong diretso. Tapos ito duduktong-duktong ko na lang ito. Tatlo, tamang-tama. Sakto sila. Yan. 4. Yan ang sistema ngayon ng ating
mounting bracket ng solar panels. Yan siya. Okay. Ito muna tayo sa ngayon at bukas ay titignan natin kung ano magagawa natin, kung bubutasan ko na ba to o hihintayin ko pa yung pinaka ano niya, side lock tsaka center lock ng solar panel. Yan siya. Okay. So ito kasi paliwanag ko itong tatlong to para walang sayang, we-welding ko na lang to sa ganyan siya kasi nabilang ko na rin lang naman kasi kung bibili pa ako ng isa, 4, sayang naman to mga to, hindi na magagamit. Ito yan, duktong lang yan dyan, tsaka itong isang to dito. So yan, ganyan siya. Kakat ko na lang rito, duktong. So yan, hindi ayos, diba? Walang tapon gaano, kung meron man ito lang ang matitira sa kanya. Ito, yan lang ang matitira kung sakali, diba? Kaya pa magiging 4 siya. Yan. Ayos na yan. Tapos ang mangyayari, yun nga, yung bracket, yung footings naman niya, tataas ko lang ng mga 5 inches for ventilation ng solar panel. Tulad nga na sinabi ko kanina, ang talaga po kasing kinakabit sa solar panel ay yung yung aluminum railing niya. Grabe, napakamahal. Yung isang tama, ito mga ganito siguro kahaba. Yan, yung ganito kahaba. Ilan yan, ilang ganito yan na gagamitin ko. 1, 2, sipi mo, grabe, kung 3, 6, 9, 12 na ganong kahaba ay nasa ano na, magkano na yun, mahal pala.